magandang hapon mga mahal na kapatid, kababayan at kaibigan sa lahat ng sulok ng bansa. Ito po ngayon si Kapernan, gwapo pa rin. Dali lang po ha, may hinihintay lang po tayo. Hello, check. Check broadcast. Ang pa pala itong ayan, tagal lang kasi hindi nakapag-live. Yun. Yan ay bago ah. Okay, okay na po. Magandang hapon pong muli sa mga mahal nating kapatid, kapamilya, kasama sa hanap buhay at syempre sa gawain. Binabati ko nga pala yung pamangkin ko na nagdaraos ng birthday ngayon, karawan niya diyan sa Aurora Province sa Diteki, anak ng aking bunso. Nakita ko lang post, anak ng bunsong kapatid. Ganon din syempre doon sa mentor ko sa Biblia. Magandang hapon sa iyo. Pagamat di pa kami magkakilala, sa kanya po ako nagpapaturo ng mga salita at gawain na to. Magandang hapon din dyan sa mga taga Mindoro na nagdaraos ng gawain dyan sa God Divine Government sa kanilang headquarters. Ganun din syempre sa mga taga Negros, Palawan. Napakarami po niyan na nagdaraos ngayon ng gawain. Bali pagtulong-tulungan na po natin to at nang matapos na. Sa nangyayari po ngayon, nagiging magulo ang ating bansa. Nakakatakot dahil ewan ko,
bakit ganyan sila kagulo ngayon. Pero sang-ayon po kasi yan sa ilang mga talata ng Biblia, talagang magulo na po ang pamahalaan natin. Sa pagpapalakad na rin po ito. Kaya sayang po yung mga nagaganap. Mula nang nagkaisip ako, magulo po ang takbo ng politiko sa lahat ng panig ng bansa. Bakit po natin nasabi? Kasi ang pagpapalakad po ay hindi naaayon sa banal na kasulatan. Kasi ang sabi rito sa pamumuno, yung pagpapalakad na isang pinuno o namumuno sa ating bansa o sa anumang organisasyon ay kailangan nakasaad po sa banal na kasulatan. Ano po? Ito po kasi yan Ito ang mga talata mula sa Biblia na magagamit ninyo. May paliwanag din po ito na talagang mabilis maunawaan kung bakit napakagulo ng ating bansa. Maging anuman pong organisasyon ang nangyayari ngayon ay may kaguluhan po talaga. Dahil nga hindi natutupad yung mga kalooban ng Panginoon Diyos. Ano ba yung mga prinsipal ng pamumuno o pagpamuno ayon sa Biblia? Siyempre, kailangan po natin malaman yan. Bagamat ako po hindi pastor, hindi ako ministro. Pero kailangan po, sabi rito, yung number 1, ang puso ng isang pinuno, maglingkod, hindi magpahari. Ito po wala hong sinisino rito. Lahat po ng pinuno. Halimbawa, punong barangay, punong bayan, punong lalawigan, kahit ano. Mga gobernador, mga senador, congressman. Ang sabi, ang puso ng isang pinuno, maglingkod, hindi magpahari. Kasama na po rin ang mga organisasyon. Siyempre po, kasama sila. Ano po yan? Basahin po natin ang unang talata na sabi ko nga sa inyo, hindi po ako pastor. Ano po? Pero ito po ay naibigay sa akin na talagang mahusay po yung pagkalatag niya. Pero kasi tayong kaibigan na hindi ko pa kakilala, siguro kaloob din ng Panginoon Diyos kung bakit nabigay sa akin yung mga ganitong talata. Kaya alam ko po na diyan sa ibang gawain ng God Divine Government, may mga nakatutok diyan para pakinggan nila ito. Kasi ito isa sa pinag-aaralan natin, ang puno. Isang mensahe lang po ito na iiwan ko sa inyo. Kung makikita po yung Marcos 10:42 hanggang 45, ito po yung nakasaad dito mga mahal na kapamilya. Ang sino mang nagnanais na maging dakila sa inyo, ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nagsinais o nagnais na maging una sa inyo, ay dapat maging alipin ng lahat. Tuloy po natin. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ialay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Sino po ang tinutukoy dito sa Marcos 10:42-45? Ang Panginoong Jesucristo. Kung titingnan nyo, hindi siya ordinaryo. Bakit po? Pinabanal siya ng Panginoon Diyos, anak ng Diyos. Pero hindi siya naghari. Bagkus siya ay naglingkod sa tao at sa sambayan ng Pilipino. Ano po yung ibig sabihin nun? Ang pamumuno ni Jesus ay servant leadership. Hindi po pag-aari ng tao, kundi paglilingkuran. Ngayon, sa pamahalaan natin, kung ang isang namumuno, baligtad po ang mamamayan ang naglilingkod sa mga namumuno, hindi sila pinaglilingkuran. Sangayon po sa nararamdaman ko yan at nararamdaman ng mga tao. Totoo po yan. Kaya ngayon, ang gulo, may mga rally pa.
tingnan niyo po yung isang talata pa tungkol sa pamumuno. Sa unang Pedro 5:2-3, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa ilalim ng inyong pangangalaga. Hindi kayo dapat maging mapag-api o mapang-api sa mga ipinagkatiwala sa inyo, kundi maging huwaran kayo ng kawan. Yan po isang patukoy din sa namumuno, lalo na sa ating bansa. Dapat maging huwaran. May pangangalaga. Hindi kayo dapat maging mapang-api sa mga ipinagkatiwala sa inyo, kundi maging huwaran kayo ng kawan. Di ba? Dapat lang sana. Ano po yung ibig sabihin doon? Ang pinuno ay tagapangalaga, hindi may-ari. Dapat huwaran. Ito, wala pong sinisino rito. Lahat, lalo na po yung sa gawain. Lahat tayo ay mayroon ng katungkulan na ibinigay. Hindi po tayo dapat tagapangalaga ang ating tungkulin. Ang pinuno ay tagapangalaga, hindi may-ari. Dapat maging huwaran. Mga napag-aaralan po natin yan, mga kapatid, mga kapamilya. Mga katangian na isang mabuting pinuno. Ito po yung mga katangian dapat para umunlad ang bansa. Sa Kawikaan 29:2, kapag matuwid ang namumuno, nagagalak ang bayan. Ngunit kapag masama ang namumuno, naghihirap ang bayan. Ganon din po yan sa lahat ng gawain. Kahit anong organisasyon, ang sabi kapag matuwid ang namumuno. Lahat po tayo rito puno at walang matuwid. Maliban sa itinalaga talaga sa gawain. Nagagalak ang bayan, ngunit kapag masama ang namumuno, naghihirap ang bayan. Lahat po yan. Ano po nangyayari sa ating gobyerno? Naghihirap Bakit po? Siguro hindi matuwid. Kasi eto, wala tayong inaatake rito. Kahit gobyerno, kahit kung saan pa tayong organisasyon. Dahil bakit to? Kawikaan 29:2. Tandaan niyo po yan, mga mahal na manunood. Tuloy po natin ang Kawikaan 11:14. Kung walang maingat na pamumuno, babagsak ang bayan. Ngunit dahil sa maraming tagapayo, nagtatagumpay ito. Kaya po kailangan ng tagapayo. Kaya tama yung asa gawain. May mga itinalagang advisor, may mga tagapayo. Pero kung ang namumuno ay walang maingat na pamumuno, babagsak ang bayan. Tingnan niyo po, biblical lahat ng gawain. Dahil ang mga namumuno ay tinalaga ng Diyos. Ano ibig sabihin ho riyan? Hindi nag-iisa ang pinuno. Dapat marunong makinig at humingi ng payo. Bakit po hindi nagtatagumpay? Ano ang nangyayari sa ating bansa? Kanya-kanyang galaw, nakikipaglaban, kanya-kanyang bakbakan. Wala na yung leadership. Wala yung mataas. Bakit po? Kanya-kanyang at-ngatan. Naalala ko tuloy ang gawain natin. Banatan ng banatan. Walang pagkakaisa. Kaya ang ating guro, hirap na hirap. Bakit to? Dapat hindi nag-iisa ang pinuno. Dapat marunong makinig at humingi ng payo. Alam niyo, nakakalungkot din ang ating gawain kuminsan. Taon na ako dyan. Pero ba't nahihirapan? Wala nakikinig. Dapat parehas Pinuno, mga tao, mayroon silang pag-uusap. Nagkakaisa. Ituloy po natin ang Kawikaan 16:12. Kinasusuklaman ng mga hari ang paggawa ng masama.
sapagkat sa katwiran natatatag ang trono. Natatatag po ang trono. Sabi nga, kung kinasusuklaman na ika ng mga hari ang paggawa ng masama, sapagkat sa katwiran natatatag ang trono. Paano kung walang katwiran? Ang pamahalaan po natin, may katwiran pa kaya? Hirap na po yan. Pero kung ibabase natin sa mga banal na kasulatan, babase lang ang mga namumuno. Palagay ko walang mahirap na Pilipino. Bakit to? Ang katwiran, ang pundasyon ng matatag na pamumuno. Tandaan niyo po yan. Sangayon sa Biblia. Sa Kawikaan 16:12. Ang sabi ron, ang katwiran lang eka ang pundasyon ng matatag na pamumuno. Di ba? Ituloy po natin sa isa pang talata. 6:1 dito sa unang Timoteo 3:1-7. Yan, dali lang po. Ayun po. Ano pong sabi sa Timoteo 3:1-7? Mga katangian ng obispo na pinuno. Kailangan ng isang tagapangasiwa ay walang kapintasan. Mahinahon, mapagpasensya, hindi magagalitin, hindi lasenggo, marunong mamahala sa sariling sambayanan. May magandang patutuo sa mga tagalabas. Mga mahal na kapamilya, ang mga katangian ng obispo o pinuno, kailangan ang isang tagapangasiwa ay walang kapintasan. Mahinahon mapagpasensya, hindi magagalitin. Hindi lasenggo, marunong mamahala sa sariling sambahayan, may magandang patutuo sa mga tagalabas o mamamayan niya. Ano po ba nakita nating patutuo sa pamahalaan natin at sa mga namumuno? Kaya nga po napakahirap gawin ng isang gawain. Bakit po? Lahat tayo na mga itinalaga ng ating guro may kapintasan. Dahil ang kailangan pala rito ay na tagapangasiwa ay walang kapintasan. Kaya napakahirap mong pumasok sa gawain. Lalo't hindi tayo susunod sa mga kautusan. Dahil sabi nga rito, bago pamunuan ang iba, dapat kayang pamunuan muna ang sarili at pamilya. Tandaan niyo po yan. Yun ang sinabi sa Biblia. Kung ikaw ay mamumuno o may plano ka na mamuno, bago ikaw pamunuan ng iba, dapat kayang pamunuan muna ang sarili o ang pamilya. Di po ba ang bigat? Ito po ay Biblia po ang nagsasabi rito. Hindi po gawa-gawa ni Kapernan. Ulitin ko lang, doon sa Timoteo 3:1-7. Mga katangian ng isang pinuno o obispo. Kailangan ng isang tagapangasiwa ay walang kapintasan. Kaya kung may plano na mamuno sa bayan, at yung mga namumuno sa bayan, pakinggan niyo po yung kasunod na talata. Itutuloy ko po. Kailangan ay kang mahinahon, mapagpasensya, hindi magagalitin, hindi lasenggo, marunong mamahala sa sariling sambahayan, may magandang patutuo sa mga tagalabas o sa mga nasasakupan. Kaya kung hangad natin nahawakan ng gawain, dito po walang sinisino, lalo na sa mga kasamahan natin sa Edgeworth, dahil bawat isa pinag-aaralan nyo ang puno. Walang pumasa dito, pati ako.
Bakit po? Abay, paminsan-minsan eka nga eh. Sa bagay, ang lasing ko eka, ang nagiinom, ay talaga namang hindi alam yung ginagawa. Marami may kasalanan po. May kapintasan. Kaya kailangan talaga ng pagbabago. Bakit po? Dahil eka niya, bago pamunuan eka ang iba, dapat kayang pamunuan muna ang sarili at ang pamilya. Iyon po ang dapat. At isa pa ang sabi, sa mamamahala, kailangan ay may karunungan at katarungan sa pamamahala. Kailangan po magkasama yung karunungan at katarungan. Kasi kung puro talino lang at walang katarungan, ay maraming papatayin yan. Samantala kung katarungan walang karunungan, hindi rin pwede. Kaya tayo po, nailagay ng Panginoon Diyos sa mga tungkulin. May karunungan na may katarungan. Dapat ganun. Hindi yung karunungan mo lang ang gagamitin mo. Ito pa. Sa Hari 3:9, unang hari. Panalangin ni Solomon, kaya bigyan mo po ako ng isang pusong maunawain upang mahatulan ko ang iyong bayan at upang makilala ko ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Nagagawa po ba ng mga namumuno ito? Na tumawag man lang sa ating Panginoon Diyos para sabihin niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan, ng puso na galing sa iyo, ng pusong maunawain. Dahil baka magkamali siya ng hatol. Wala po nakakagawa niya, lalo na ang gobyerno natin. Sarili lang po ang iniintindi. Ano po ang mangyayari pag hindi nagawa? Pinakamahalagang hilingin ng pinuno ay karunungan, hindi yaman o kapangyarihan. Yan po ang pinakamahalagang hilingin dapat ng mga namumuno o magiging puno. Yung pinakamahalaga ikang hilingin ng pinuno, karunungan, hindi yaman o kapangyarihan. Eh dito sa gawain po natin, ang napapansin ko, hindi pa talaga nag-uumpisa. Anong yabang na? Oh, huwag kayo masaktan. Totoo yun. Wala po yung nagsabi na, Diyos ko, bigyan mo ang karunungan. Meron man mangilan-ngilan. Hindi. Nagkaroon lang ng ranggo. Bukang-buka ng kilikili, ika nga ni Lolo. Hindi mo na kayang utusan. Bakit po? May ranggo eh. Pasensya kayo kung medyo ako'y sa tagal ko na po sa gawain at sa pagmamasid sa pamahalaan natin. Wala lahat ng mga talata ng Biblia. Kahit anong organisasyon, ang dami ko napasok. Wala pong sumusunod. Ituloy po natin yung Kawikaan 21:1. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. Tulad ng bibig sa batis o tubig sa batis, ibinabaling niya ito kung saan niya nais. Ano pong sabi sa Kawikaan? Ang puso eka ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Ibig sabihin yun namumuno. Dahil dito sa bansa wala pang hari eh. Ang sabi niya, ang puso ng hari o namumuno nasa kamayan ng Panginoon. Bakit po? Diyos ang naglagay dyan. Tulad ng tubig sa batis eka, ibinabaling niya ito kung saan niya nais. Malalim po yung talata na yun. Walang pinuno na mas mataas sa Diyos. Siya pa rin ang nasusunod. Diyos pa rin po ang nasusunod. Tandaan niyo po yan. Kaya kahit sinong pinuno, kahit sinong maging presidente, walang pinuno eka na mas mataas sa Diyos. Tandaan niyo po yan, mga opisyal ng gobyerno. Sa lahat po ng samahan. Dahil kung tituloy natin ito sa Deuteronomio, ito po, 16:18. Magtalaga ka ng mga hukom at mga pinuno
At hahatulan nila ang bayan ng matuwid na paghatol. Huwag mong babaluktutin ang katarungan. Ano po nangyayari sa pamahalaan? Meron nga tayong hukom, pero hindi natatanggap yan na mahihirap. Hukuman ng mahihirap, mayayaman hindi. Nangyayari po yan. Sa dami na nakulong na nakita ko at natulungan ko na rin, maliit na kaso. Pag mahirap, kulong na kulong. Pero pag mayaman, laya agad. So, ibig sabihin, ang hukom at mga pinuno at hahatulan nila kaambayan ng matuwid, hindi yung baluktot. Matuwid na paghatol, huwag mo ikang babaluktutin ang katarungan. Marami sa ating mga namumuno, kahit sa gawain, yung matuwid binabaluktot. At yung baluktot ang itutuwid. Dapat patas. Walang kinikilingan ng batas. Bawal ang suhol at korupsyon. Lalo na po sa God Divine Government. O kataas-taasang batas ng Diyos. Kailangan po ay maging matuwid. Bawal po ang baluktot. Ang pinuno ay kaya responsable sa Diyos. Totoo po yan. Lahat ng namumuno, responsable yan sa Diyos. Bakit po? Wala namang pupuno sa kanya. Kaya ho, ka responsable ng Panginoon Diyos. Ang responsable sa Diyos siya tatawag ng madalas. Bakit ho? Wala namang hukom na kasi sa pinuno. Maliban yung mga rally. Tuloy po natin ang pagbasa natin. Dahil ang sabi nga, walang pinuno mas mataas pa sa Diyos. Siya rin ang nasusunod. Siya pa rin ang masusunod, ang ating Panginoon Diyos. Kaya naglalagay sila ng mga hukom. Walang kinikilingan. Saan natin makikita na ang pinuno ay responsable sa Diyos? Sa Roma 13 po, 1:4. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga namumuno sa pamahalaan. Ang bawat tao, sabi pasakop tayo sa presidente, sa pamahalaan. Sapagkat ang pinuno ay lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Yung makatuwid. Talagang, halimbawa si Pangulo, Panginoon Diyos po ang naglagay diyan bilang presidente natin. Kaya ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga namumuno sa pamahalaan. Sapagkat ang pinuno ay lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ganon din naman lahat ng tao ay lingkod nga ng Diyos. Pero may dapat na mamuno. Ang autoridad ng pinuno ay galing sa Diyos, kaya may pangalan siya sa Diyos. Gaya po ng gawain natin. Ang autoridad diyan. Siyempre, ang guro. Galing karon sa pananagutan siya sa Diyos. Sagutin niya. O halimbawa, Pangulo, sagutin niya ang mamamayan. Tuloy pa po natin ang Hebreo 13:17. Sundin ninyo at pasakop kayo sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila ay nagbabantay sa inyo, mga kaluluwa, bilang mga taong magbibigay ng sulit sa Diyos. Tanong, nagagawa ba ng pinuno yun ng pamahalaan? Nagbabantay nga ba siya? Nababantayan po ba niya ang kanyang nasasakupan sa bansang ito? Dahil kanya bilang ng taong magbibigay ng sulit sa Diyos. O gaya natin, nakikialam ba sila sa gawain natin? Hindi ba sinasabihan pang kulto? Nag-aaral ng mga talata ng banal na kasulatan sa gawain? Ano ang sasabihin ng karamihan at mga namumuno? Hindi yan totoo. Yung sila nga walang alam. Hindi ko ba?
Meron bang sumusubaybay, sumusuporta sa mga gawain ginagawa natin? Naigawain tayo tuwing araw ng Sabado. Wala po. Ang namumuno, wala. Sa ating pamahalaan. Wala pong nagiging tulong. Pero nakalagay sa talata yun ng Biblia. Sundin ninyo eka, pasakop kayo, tayo yun. Sa mga namumuno sa inyo. Sapagkat sila ay nagbabantay eka ng inyong mga kaluluwan. Tanong, nagbabantay nga ba? Kaya yung iba nagre-rebelde, nagrarally. Dahil bakit? Parehong may responsibilidad. Ang pinuno ay magbibigay sulit sa Diyos. At ang mga pinamumunuan ay dapat sumunod. Di po ba? Sa gawain na lang natin. May sumusunod ba sa punong guro? Sa gawain? Mangilan-ngilan. Pero ang sabi, parehong may responsibilidad. Ang pinuno ay magbibigay sulit sa Diyos. Ako nga po Kaya talata na lang ako nag-aano sa banal na kasulatan. Doon ko na lang binabase ang pagpuna. Bakit po? Pag pinuna ko, ako pa masama Sabi rito, pasakop. Dahil pareho tayo may responsibilidad. Inilagay tayo dyan para sa gawain, pero hindi po nasusunod. Dahil mas mahusay pa yung itinutuwid kaysa sa nagtutuwid. Kita naman sa pananalita, kilos, kita. Ngayon, meron pong 5 na ibig mangyari ang Diyos sa gawain ito. 5 po yun. Ano-ano po yan? Maglingkod. Hindi magpasikat. Yan po ay layunin. May layunin 5 Una ay layunin. Ang layunin, maglingkod, hindi magpasikat. Makikita po yan sa Marcos 10:45. Pangalawa, karakter. Matuwid, nagpapasensya, o mapagpasensya, walang kapintasan. Makikita yun doon sa kawikaan na binasa ko kanina, 29:2:1. Saka yun, Timoteo 3:2. Pangatlo, karunungan. Humihingi ng payo at higit sa lahat, sa Diyos. Dapat humingi ng payo. Ilapit sa Diyos. Ano man ang mga pagsubok. Makikita po yan sa kawikaan 11:14. Unang Hari 3:9. Pang-apat, katarungan. Kailangan ay kapatas sa lahat. Walang kinikilingan. Makikita po yan sa Deuteronomio 16:18. Tandaan nyo po yan. Sana na-record sa bagay. Nilive ko naman. Pwede nyo po yung ulit-ulitin. Pananagutan, 5. Ang lahat ng pinuno ay magsusulit sa Diyos. Tandaan nyo po yan. Mula sa barangay tanod na namumuno sa mamamayan hanggang presidente, ang lahat ng pinuno ay magsusulit sa Diyos. Kung ano ang ginawa mo. Makikita yan sa Hebreo 13:17. Maging sa gawain po, PFC pataas. Dahil mamumuno rin pagdating ng oras. Magsusulit din po yan kung anong ginawa natin. Ano po ang ibig sabihin? Ang pinuno ay tulad ng isang pastol. Ang tungkulin ng pastol ay iligtas, pakainin, protektahan at bilangin ang tupa. Hindi niya kinakain ang tupa. Saan makikita? Juan 10:11. Ano ang sabi? Ang pinuno ay tulad ng isang pastol. Ibig sabihin si Pangulong Bongbong, pastol. Di ba pinuno yan ang mga barangay captain, ang mga mayor. Ang tungkulin ng pastol ay iligtas, pakainin, protektahan, at bilangin ng tupa. Hindi niya kinakain ng tupa. Palagay ko, malabo ito na nagawa sa pamahalaan natin. Ang tungkulin ng pastol ay iligtas, pakainin. Hindi nagpapakain sa namumuno, mamamayan. Buwis. Mga taxes. Pero mahihirap wala. Kaya nga dapat maganap na yun, dapat maganap
na mabago naman ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Ano po? Alam ko na nakasubaybay diyan sa Mindoro at sa ibang lugar, ano. Meron naman pong talata ng masamang pinuno o namumuno. Meron po tayo niyan. Ituloy na po natin. Kasi kanina yung mga talata ng mabuting pinuno, nabasa natin. Ngayon, ito naman yung mga talata ng masamang pinuno. At halimbawa ng masamang pinuno, ano? O mamumuno ayon sa Biblia. Hindi po yung basta pinuno, tayong lahat ito, kung may nais kang mamuno, ito po yung naaayon sa Biblia. Masama ito, pero asa talata. Mga katangian at halimbawa ng masamang pinuno. May katangian pala masamang pinuno. Ito po, mga katangian ng masamang pinuno. Sa Ezekiel po. Puntahan po natin Ezekiel 34:2-4. Saba ninyong mga pastol ng Israel, mga nagpapakain lamang sa inyong sarili. Hindi ba dapat pakainin ng mga pastol ang kanilang mga tupa? Kinakain ninyo ang gatas, nagsusuot ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop. Ngunit, hindi ninyo pinapakain ang mga tupa, hindi ninyo pinalalakas ang mga mahihina, ni pinagaling ang may mga sakit, ni tinalian ang mga nabalian, at binabalik ang mga iniligaw, ni hinahanap ang mga nawala. Wala akong tinutukoy kung sino ito. Sa Ezekiel 34:2-4, ang masamang pinuno ay hindi mainam na pastol. Pinayaman ang sarili, pero pinababayaang ang pinamumunuan. Karamihan na po yan. Yumaman na mga namumuno, pinabayaan ng asalaylayan. Pero ang alam ko, pag nag-umpisa ang programa, hindi na po mangyayari yun. Kaya po, sana i-share po natin. Salamat Ate Viola Cuevas, no, na-share mo sa mga kasamahan natin yung mga talata. Dahil kung titingnan po natin, nagaganap ito sa buhay po natin. Kaya sana matuloy na ang gawain ng ating guro. Kung mapapansin pa po natin yung pangalawa sa Kawikaan 29:12. Kung ang isang pinuno ay nakikinig sa mga kasinungalingan, lahat ng kanyang mga lingkod ay magiging masama. Ano po ang sabi sa Kawikaan 29:12 sa masamang pinuno? Kung eka ang isang pinuno ay nakikinig sa mga kasinungalingan, lahat ng kanyang mga lingkod ay magiging masama. Totoo po yan. Ano ang nangyari sa gobyerno natin? Nakakalungkot. Ilang araw yung rally. Lugar na maghanap buhay ang mga tao kung ano pinaglalaban. Dahil walang matuwid sa pamunuan. Kaya sana yung mga nagnanais, tandaan po natin yung mga talata bago tayo pumasok. Dahil mangyayari kung tayo makikinig sa mga sinasabi ng iba na hindi totoo. Ito, mahilig ang pinuno sa mga yes men. Yes, puro yes lang yan. Mahilig din siya sa mga fake news. Nabubulok ang buong organisasyon. Tandaan niyo po yan. Nakalagay yan sa banal na kasulatan. Hindi po akin. Wala akong inaatake. Pero ramdam natin ang pamahalaan natin. Kaya dapat maging God-divine government o kataas-taasang batas ng Diyos. Para lahat ginawa. Kasi kung titingnan natin, yung mga nangyayari po sa ngayon, nawawasak, nabubulok
ang buong organisasyon. Nangyayari po yan sa gawain natin. Bakit to? Ang mga pinuno, karamihan, nakukuha ng mga fake news. Wala akong tinutumbok. Pero mula na magpunta kami ng Palawan, puro fake news. Bati ko si Kapernan. Sinong tigasalo ng problema? Kapernan. Kaya mabigat po sa akin. Kaya ang libangan ko, magbasa ng Biblia. Ito pa, sa Mika 3:1-11. Hindi ba dapat ninyong malaman ang katarungan? Kayo na napupuot sa mabuti at umiibig sa masama. Ang mga pinuno nito ay humahatol dahil sa suhol. Pansinin niyo po yung talatang yun. Nangyayari po yan sa pamahalaan natin. Kung hindi po, kung ito ang tinupad, walang mahirap na Pilipino. Maraming bansa maunlad dahil ginagawa nila yung hango sa banal na kasalanan. Pero dito sa atin po, hanggat hindi nababago ang sistema, hindi po tayo magtatagumpay. Kaya nga po yung gawain natin, pamantayan bilang isang taong huwaran. Paano magiging huwaran kung mismo mga pinuno ang bulok sa hanay, yun pa rin ang takbo ng pamahalaan. Kung patas lang sana, kung may bayad, napupuot ang sa katwiran. Ganyan po ang nangyayari sa pamahalaan. Ito pa yung number 4. Kawikaan 28:16. Ang pinunong walang pangunawa ay mapang-api, ngunit siya ay napupuot sa kasakiman, ay magpapatagal ng kanyang mga araw. Nagaganap po yan sa gobyerno. Mula sa atin. Pamahalaan. Ang pinuno ay kung walang pangunawa, ay mapang-api. Tayo lang ng mga maliliit Nasubukan ko Hindi ka makalapit sa pinuno natin. Yung pinakamataas. Pumapasok puro yung mapang-api. Walang pangunawa. Kahit anong kahiligan, yung hinaing mo, hindi niya marinig. Kasi ang gate pa lang ng palasyo, hindi ka na makapasok. Ang mga security pa lang, ang yayabang, hindi ka na kanya papasukin. Hindi katulad nitong ating ginagawa. Niyayakap pa. Kahit sino ka pa. Doon hindi mo mararamdaman. Mapang-api ka at sakim, walang awa sa mahihirap. Totoo po yan. Mga namumuno, walang awa sa mahihirap. Dalo nilang pinahihirapan. Kaya nawa matapos na. Magkaroon ng katuparan. No? Tuloy po natin yung panlima sa Jeremias 22:13. Sa Abaniya na nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng kawalang katarungan at ng kanyang mga silid. Sa pamamagitan ng kawalang katarungan na nagpapalingkod sa kanyang kapwa ng walang bayad. Magagawa na hindi nagbabayad ng tama. Kurap pa rin ang dating. Kurap sa proyekto. Ganun po ang nagaganap. Dahil doon sa mga aba na nagtatayo ng kanyang bahay ay doon sa Jeremias, sa pamamagitan ng kawalang katarungan, ay talagang makikita natin ang kahirapan. Yung kanyang mga silid, sa pamamagitan ng walang katarungan, na magpapalingkod sa kanyang kapwa ng walang bayad. Sa mga probinsya nagaganap po yan.
mga bayanihan nila. Mga halimbawa sa Biblia. Ito po, si Paraon ng Ehipto. Exodus 5:6-9. Pinahirapan ang mga Israelita. Dinagdagan ng trabaho, pero binawasan ang resources. Ganun din sa atin, sa pamahalaan natin. Ang bibigat ng trabaho, pero maliliit ang sweldo. Nangyayari po yung panahon ni Paraon, sa Paraon ng Ehipto. Nakalagay po sa talata. Sa Exodus 5:6-9. Pinahihirapan yung mga Israelita. Dinadagdagan ng trabaho pero binabawasan ng resources. Ganon din ngayon. Ano ang aral? Malupit na pinuno na walang malasakit. Ganyan po ang nangyayari. Malupit. Walang malasakit. Ang tataas ng bilihin natin ngayon. Pero ang baba ng mga sahod ng mga manggagawa. Tumaas man ng konti. Gasolina at krudo lang. Tapos na. Si Aring Ahab po at Jezebel sa unang hari 21. Kinuha nila ang sapilitan, ang ubusan ni Nabot. Gumamit pa ng kasinungalingan at patayan para sa sariling interes. Nagaganap po yan. Di ba nagkaroon ng barilan sa Senado? Putukan. Ang dahilan doon. Kaya dapat ang pagbabago. Anong aral? Inaabuso ang kapangyarihan para sa kasakiman. Nangyayari na po lahat yan. Inaabuso yung kapangyarihan nila para sa kasakiman. Si Roboam, unang hari pa rin, 12:13-14. Ngunit sinusunod niya ang payo ng mga kabataang lumaki sa kasama niya. Ang aking ama ay pinalo kayo ng mga latigo. Ngunit papaluin ko kayo ng mga scorpion. Ano po ang mangyayari? Sa aral, mayabang, matigas ang ulo, ayaw makinig ng payo. Resulta, nabiyak ang kaharian. Ano resulta ngayon? Gulo na. Bakit? Sa tigas ng ulo. Hindi nakikinig ng payo. Gulo na ang pamahalaan natin. At gulong-gulo na talaga. Kaya nakakalungkot po talaga ang mga nangyayari. Nawa, sa gawain naman natin, sa gawain po natin ngayon, mga kapamilya, sana may nakukuha kayong aral. Hindi po ito pang-atake, kundi ito ay payo ko sa inyo na dapat po natin sundin. Ako po ay naiiyak Naluluha ako sa mga nababasa kong mga talata na to. Talagang may kababaan loob tayo. Napakahirap po kasi ng mga nangyayari ngayon dito sa atin. Kahit anong gawin po natin, nahihirapan po ako sa mga pangyayari. Isipin nyo, ang lalayo po ng biyahe. Ako pagod na. Pero sa pagbubulay-bulay, yan, nakita ko po itong mga ito. Ito pala yun na dapat satin ng mga tao o mga namumuno. Yung aral. Huwag nating abusuhin yung kapangyarihan.
ito pa po yung iba. Yung mga Pariseyo po. Nagpapasan sila ng mga mabibigat na dalahin, ngunit sila mismo ayaw kumilos kahit sa pamamagitan ng isang daliri. Pinapabayaan ninyo ang mga mahalagang bagay na kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Yan po ang nangyayari. Mapagkunwari, mahigpit sa iba, maluwag sa sarili, walang habag. Nagaganap po yan. Kaya po sana maganap po natin at magawa ito. Dahil isa lang po ang dapat natin gawin dito. Yung buod po ng kapag masama ang bayan, pabago-bago ang pinuno, gulo. Naganap po eh. Dito po sa Kawikaan 28. Dahil sa pagsuway ng isang lupain, marami nagiging pinuno. O pinuno ito. Ngunit dahil sa taong may unawa at kaalaman, mananatili ito. Kung titingnan niyo po yung talatang yan, kapag masama ay kaambayan, pabago-bago ang pinuno. Gulo. Dito po sa atin, ganyan. Kaya eleksyon pala, eleksyon ulit. Kaya nangyayari gulo. Samantalang kung iiral yung God Divine Government, minsan lang. Yung pinuno, yun na yun. Hindi po siya magpapabago-bago. Dahil ang sabi, nagpabago-bago, gulo. Hindi po ba? Puro partido yan. Banatan ng banatan, pagalingan. Sa Isaias 3:12, pampito. O bayan ko eka, ang mga nanlilin lang sa iyo ay mga bata at mga babae. Ang namumuno sa iyo, o bayan ko, ang iyong mga patnubay ay nagliligaw sa iyo at sinisira ang daan ng iyong mga landas. Yung pampito po yan. Sa Isaias 3:12, o bayan ko eka, ang mga naglilin lang sa iyo ay mga bata at mga babae. Ang namumuno sa iyo eka, mga bata at ba, nangyari po sa bansa natin. O bayan ko eka, ang iyong mga patnubay ay nagliligaw sa iyo at sinisira ang daan ng iyong mga landas. Sa Isaias po, tandaan niyo yan, 3:12. Ano ang mangyari? Kapag walang karunungan ang namumuno, naliligaw ang buong bayan. Naliligaw po ang buong bayan o ang buong samahan. Kaya kailangan ay mayroong matinding karunungan na galing sa Panginoon Diyos. Ano po yung board ng para sa leksyon natin? Mabuti versus masamang pinuno. Ito po yan. Yung mabuting pinuno at masamang pinuno. Yung mabuti, naglilingkod. Yung po yung Marcos 10:14. Yung masama, nagpapalingkod. Magkaiba po. Sa Ezekiel 34:2. Yung isa, yung mabuti, naglilingkod. Yung masama, nagpapalingkod. Magkaiba na po. Nagpapalingkod siya. Sa Ezekiel 34:2, yun po yung nagpapalingkod. Ito pa, mabuti. May habag at katarungan. Mabuti yon. Makikita sa Deuteronomio 16:18, yung binasa kanina. Yung masama, mapang-api at kurap. Sa Mika 3:11. Yung mabuti, nakikinig ng payo. Sa Kawikaan 11:14. Yung masama, mayabang, ayaw sa payo. Yan yung unang hari, 12:13, binasa kanina. Mahalaga yung payo. Nakikinig yung mabuting puno. Sa Kawikaan po yun.
11:14, yung binasa kanina. Yung mayabang naman, ayaw sa payo, yun yung masamang puno. Sa unang hari, 12:13. Ano pa? Huwaran. Makita po yan sa Pedro 5:3. Yung masama, mapagkunwari. Sa Mateo 23:4. Paki-note na lang po at medyo mahaba na yung oras ko. Yung mabuti, responsible o responsable sa Diyos. Makita sa Hebreo 13:17. Pero, yung masama, sumasamba sa sarili at pera, unang hari 21. Yun yung masama. Kaya pala yung talata ng Biblia, mayroong mabuti at mayroong masama. Nakalagay po eh. Ito pa. Ano ang punto? Ang pamumuno ay pananagutan, hindi pribilehiyo. Tandaan niyo po ha. Ang pinuno ay pananagutan, hindi pribilehiyo lang. Ang Diyos mismo ang magsusulit sa mga pinuno kung paano nila inalagaan ang ipinagkatiwala sa kanila, sa makatuwid. Hindi po sa kanila yan. Kaya yung mga pinuno, niya may hindi yung pribilehiyo o hindi pribilehiyo lang. Ang Diyos mismo ang magsusulit sa mga pinuno. Magpaparusa, ibig sabihin, kung paano nila inalagaan ang ipinagkatiwala sa kanila. Lahatan po yan. Maging sa atin ng mga mamumuno o mga itinilaga sa gawain. Kasama po tayo dyan. Wala akong pineperper yan. Bakit po? Nakalagay sa talata eh. Kaya po, sana po, makatulong po ito para mas tumatak sa mga kapamilya ang tamang uri ng pamumuno. Nawa, tumatak sa mga puso po natin ang mga nabasa kong talata. Malaking tulong po sa atin yan. Ano po? Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos ngayong araw na ito ng gawain natin. Bagamat ako'y malayo, ay nakapag-share ako sa inyo. Ang Panginoon Diyos sana ay magpala, mag-ingat sa lahat ng mga manunood at nakapakinig ng mga salita ng Diyos. Nagbigay sa inyo ng karunungan at lakas sa bawat pagtuturo. Nawa, gamitin kayo ng Diyos sa gawain ito. Ang bawat isa sa atin ay bigyan niya ng kapayapaan, karunungan at katarungan. Ano po? Kaya hanggang doon lang po at maraming salamat, lalo na po dyan sa Mindoro, na kung saan nandoon ang ating guro, Memel. Magandang hapon sa inyo at maraming salamat. At ganoon din po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon at nabuhay po tayo. Ang gawain natin ito ay hindi para sa atin, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Nabuhay po ang God Divine Government. Salamat po ng marami. Hindi ko na ata alam.